Hi mga Lods! Ako nga pala si Belle, ang narrator ng videong ito. Bago tayo magsimula sa bagong chapter, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay hindi nakamanga version. Ito ay isang fan-made fiction lamang na pinamagatang Love at First Sight na pinagbibidahan ni Hanamichi Sakuragi at ang writer ng kwentong ito walang iba kundi si Yoki JL. Shout out sa iyo, idol. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify ka sa aking uploads araw-araw. At huwag nyo na rin po i-skip ang maiksi kong ads. Malaking bagay na po ito sa aking channel mga lods. Tayo na, simulan na natin. Nigga, he stuck, ayy. I don't get no fuck, ayy. Call my nigga pint for a pint, we gon' pull up, yeah. Kumo, that's my game. Bitch, we live in lavish. I finesse the pack, make it disappear like magic. Naiiling na pinagmasdan ko ang aking kaibigan na mukhang tangang umiinom sa isang tabi. Gusto ko siyang kausapin ng seryosohan, ngunit parang wala naman ito sa westo ngayon. Bigla itong tumayo mula sa pagkakaupo, kaya naiiling na sinundan ko na lang ito palabas ng aming tinutuluyang kwarto. Bawal ang alak sa kwarto, pero dahil broken ang gago, kinuhaan ko. Kawawa naman kasi, kasalanan din naman niya kung bakit siya nasasaktan ngayon. Kainis! Malakas na sigaw nito. Nakapamulsang tiningnan ko ito na umiiyak. Parang sira talaga ang isang to. Bakit sa amin pa nangyari ito? Napaluhod ito sa semento bago umiyak ng malakas. Bakit ba naman kasi hinayaan mong talunin ka ng utak mo eh? Kung sinunod mo lang kung anong nilalaman ng puso mo, hindi ka mahihirapan ng ganito. Pangangaral ko na saad dito. Kailangan ko yun gawin. Dahil baka saktan siya nila Itakura. Ayoko mangyari yun sa kanya, Mito. Nagulat ako sa narinig mula sa kanya. Ibig sabihin, si Itakura ang may kasalanan ng lahat ng nangyayaring ito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Idi sana natulungan ka namin. Inis na asi ko dito. Umiling-iling ito sa akin bago nahiga sa semento. Mas lalo lang nilang pag-iinitan si Hana. Kapag ginawa ko iyon, nagkasundo lang kami sa bagay na ito dahil nangako silang lulubayan na nila si Hana sa oras na maghiwalay kaming dalawa. Napasapu na lang ako ng noo dahil sa sinabi nito. Hindi man lang niya iniisip na ipaglaban si Hana. Talagang umagri siya sa kabaliwan ng lalaking iyon. Ano bang problema ng Itakura na iyon? Bakit ganun na lang ang paninirang ginagawa nila kila Sakuragi at Hana? Kung ganun naman pala, tiisin mo magmula ngayon na wala na siya. Pinili mo ang protektahan siya, kaya panindigan mo. Sabi ko, hindi naman ako narinig nag-imik dito. Nang silipin ko ay nakatulog na pala ang gago. Naiiling na binuhat ko ito. Pasalamat ka, kaibigan kita. Dahil kung hindi, hahayaan na kita dito na mag-isa. Kung wala lang akong malaking utang na loob sa'yo, baka mag-isa ka na ngayon, Hanamichi. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin iyong araw na iniligtas mo ako sa bingit ng kamatayan. I owed you my life. Kaya, bilang kaibigan mo, tutulungan kita sa problema mo. Bulong na saad ko sa aking sarili bago nagsimulang maglakad na pasan-pasan ito. Hayop, ang bigat niya, grabe. 1 linggo na ang nakalipas. Ngayong araw ang laro namin laban sa Aichi. Si Moroshige at Moroboshi ang makakalaban namin. Isa sa kinatatakutan sa buong district ng Tokyo. Nasaan si Sakuragi? Takang tanong ni Mitsui, nakakapasok lang ng work. Oo nga no,
nasaan na naman kaya ang isang yun? Nakita niyo na ba si Hanamichi? Tanong ko kila Kushino nakausap si Ikegami at Sendo. Sabay na napatingin sa akin ang tatlo bago umiling sa akin. Tumango ako bago tumalikod. Ang sirang ulong yun. Nasaan na naman kaya ang isang yun? Syempre, henyo yata itong kausap mo. Napatingin kami sa pinanggalingan ng boses na yun. At doon namin nakita si Hanamichi na malakas na tumatawa kasama ang mga kaibigan nito. Isang linggo na ang nakalipas magmula na maghiwalay silang dalawa. Sa isang linggo ngayon, nabalitaan naming inuwi na si Hana sa Amerika ng mga magulang niya. According to Rukawa na sumama sa pag-uwi para maihatid si Hana. Nangihinayang ako sa dalawa pero wala eh. Ganon talaga siguro ang kapalaran nilang dalawa. Mukhang bumalik na naman ang pagiging gunggong ng isang yan. Punang anas ni Akagi na nakatingin kay Sakuragi na tumatawa ng malakas. Nagsimula lang naman yan nung umalis si Hana, kaya bumalik na ulit siya sa pagiging gunggong. Saad ko, tumango naman si Akagi bago tumalikod at tumalis. Hindi pa rin ba nagpapansinan si Rukawa at Sakuragi? Rinig na tanong ko kay Jin, nakaharap si Maki na busy sa pagsinta sa sapatos nito. Hindi ko alam sa dalawa. Noon pa naman ganyan na sila. Wala nang bago doon. Sagot ni Maki, napakamot naman sa ulo si Jin bago tumango. Bumukas ang pintuan at iniluwa nun si Ayako na kasama si Coach Ansay. Maging ang dalawa pang coach ng Ryunan at Kainan. Pumapalakpak si Maki kaya lumapit kami doon at pumaikot ng linya. 10 minuto na lang bago magsimula ang laro nyo. Siguraduhin na nasa ayos ang mga kondisyon nyo. Iwan lahat ng iniisip dito at huwag dadalhin sa laro para makaiwas sa epekto ng paglalaro. Sakuragi, ikaw ang best weapon namin kaya sa'yo kami umaasa. Hindi naman umimik si Hanamichi. Bagkus ay tila wala itong narinig sa sinabi ni Coach Ansay. Dinanggil naman ito ni Mitsui na nasa tabi lang nito kaya gulat na napatingin si Sakuragi sa kanya ng malamig. Hindi ka ba nakikinig Sakuragi? Tanong ni Coach na ikinailing na lamang ni Sakuragi. Ikaw ang best weapon ng koponan ng Kanagawa kaya sa'yo kami umaasa. May papangako mo bang gagawin mo ang lahat sa laro, Sakuragi? Tanong ni Coach na kinatahimik ni Sakuragi at pagkaraan ay blanko itong napatingin kay Coach Ansay bago tumango. Naiintindihan ko. Kinilabutan ako sa lamig ng boses nito bago muling natulala sa isang tabi. Mabuti. O siya, sige mag-warm up na ang first 5. Saad ni Coach Ansay. First 5 ay si Pujima, Jin, Hanagata, Sakuragi at Rukawa. Bigla akong kinabahan dahil hindi maganda ang nangyari sa pagitan ng dalawang ito. Sana maging maayos ang laro nila dahil baka maapektuhan ito. Lahat kaming mga manlalaro ay nasa court na at nagwa-warm up. Ang kabilang koponan na makakalaban namin ay mukhang kalmado at kampante dahil nakaupo lang sila doon habang nakatingin sa amin nang may pangaasar. Hindi na sana namin papansinin kaso si Hanamichi hindi niya palalampasin ang ginagawa ng Aichi. Lumapit ito ng bahagya sa mga kupunan ng Aichi at pagkaraan ay may sinabi na siyang nagpablangko ng mga mukha nito. Naging seryoso rin ang aura nila matapos nun. Nakangising bumalik si Sakuragi bago kumuha ng bola at nagdribbling. Nagtataka naman kaming nakakita sa ginawa ni Hanamichi sa Aichi na kumikilos na. May hawak na ang mga ito ng bola. Ano kayang nangyari? Bakit ganun na lang sila biglang kumilos? Takang tanong ni Mitsui. Para namang alam ko ang dahilan. Naiiling na umiwas ako ng tingin sa kanila bago nag-stretching. Ilang minuto na lang magsisimula na ang laro.
Pumito na ang isang referee na pumunta sa gitna ng court. Magsisimula na ang laro. Pumapalakpak si Maki at inasimbol kaming lahat sa harapan ng 3 coach. Nagbibigay lamang ito ng instruction sa mga unang maglalaro ng first 5. Pansin ko ang pananahimik ni Rukawa sa isang tabi. Kahit na nakatingin kay Coach Ansay na nagsasalita, tila nasa malayo naman ang isipan nito dahil sa pagkakatulala. Okay team, palagi niyong alalahanin na iisang team lang kayo. Dapat magtutulungan kayo. Maging handa sa mga gagawing kilos ng kalaban. Kung sa tingin niyo ay kaya niyo namang gawin ang magpapashoot ng bola, huwag kayong mag-aalangan na gawin iyon. Dahil tsak naman akong makukuha iyon ng ating rebounder. Nakangiting saad ni Coach Ansay. Tumango-tango kaming lahat sa sinabi nito. Habang si Sakuragi naman ay mukhang wala rin sa katinuan dahil sa blanco nitong ekspresyon. Samantalang pumapalakpak si Maki bago nagbigay ng panibagong instructions o tactic sa mga maglalaro sa first 5. Mag-iingat kayo sa kilos na gagawin ni Sawakita at Moroboshi. Alam nyo naman kung gaano nila paglaruan ng mga player na nakikipaglaro sa kanila. Kada pupuntos si Moroboshi o Sawakita, mas maganda kung makakapuntos din kayo pabalik. Huwag nyong hahayaan na malamangan nila tayo dahil tsaka kung mahihirapan na tayo makahabol. Dagdag pa ni Maki. Tumango-tango sila. Si Sakuragi na seryosong nakikinig. Tumayo ng tuwid ang first 5. Humarap sila sa court nang pumito na naman ang referee para sa gaganaping jump ball. Pagkatapak pa lang ng buong team sa court, tila nagbago ang aura ng bawat paligid. Ramdam namin kung gaano kabigat ang tensyon sa pagitan nila. Nakakakilabot at nakakapanlamig. Ito ang Aichi na pinaghahalong member para sa Winter Cup tournament na ito. Hawak na ng referee ang bola. Nang imbis na si Hanagata ang magja-jump ball, ang walang kaemo-emosyong si Hanamichi Sakuragi ang sumingit. Nakatingin ito kay Kengo Murasami na bahagya ring nagulat sa ginawang pagharang ni Sakuragi kay Hanagata. Nag-ingayan tuloy ang napakaraming manunood sa buong gym. Halos punong-puno ang upuan. Anong ginagawa ni Sakuragi? Tanong ni Fukuda na nakakunot ang noo. Napangisi lang ako bago hinintay ang gagawin ni Sakuragi. Mukhang magpapasikat ang isang to. Painit na painit ang laban ng Shohoko at Aichi. Ano nga kaya ang posible pa magaganap sa kanila? Kaya dito mo na mga lods, nagtatapos ang chapter 52 ng Love at First Sight. Kaya aabangan pa rin natin ang mga susunod na magaganap. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking munting channel. God bless.